Purihin po ang Panginoon. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Saludo po kami sa inyo. Sa mga anak na narito at sa mga nanonood, ito po yung araw ng mga nanay, alalahanin po natin sila. Ito po, bilhin nyo naman ng cake. Bilhin nyo naman ng cake ang mga nanay ninyo, mga nanay natin. Alalahanin natin sila. No? Amen. Thank you. Amen. Mamaya po, panalangin po natin ang mga nanay natin. Amen. Isang pa tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami Panginoon ay nagpupuri, sumasamba sa iyong harapan. At dalangin namin ang presensya mo. Ang banal mong Espiritu, Panginoon, ay siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo, Panginoon. Ama, panalangin namin, Panginoon, buksan mo ang aming mga espiritual na tenga, Panginoon, ang aming puso, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, bawat maririnig naming salita, Panginoon, ay maging pagpapala, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagbubulayan po natin sa araw na ito ay may pamagat na ang masayang buhay sa Diyos. Sino po ang masaya dito sa Diyos? Amen. Lahat po ng masaya sa piling ng Panginoon, palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi ng awit, chapter 16, verse 11, ituro mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo, nadarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen. Ang sabi po diyan, no, ituro mo ang landas na ang buhay ang hahantungan. At ang sinabi doon, napakaganda, sa piling mo ay madarama ang lubos na kagalakan. Gusto po ba natin ang lubos na kagalakan, mga kapatid? So matatagpuan natin ito sa ating Panginoon. Amen? Alam po natin yon, na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. Kaya lamang po, marami po sa panahong ito, hindi nakakadarama o hindi na nadarama yung tunay na kagalakan. Bakit kaya? No? Bakit kaya hindi na nadarama ng mga ilang mananampalataya yung tunay na kagalakan? Ano nangyayari? No? Samantalang sinasabi nga, mananampalataya, ibig sabihin, dapat napakalapit natin sa ating Panginoon. Dahil tayo yung mananampalataya ng ating Panginoon. Bakit nawawala yung joy? No? Bakit nawawala? Maraming bagay o factor sa buhay nating ito na umaagaw ng kagalakang yon. No, maraming bagay sa mundong ito na umaagaw dun sa kagalakang ibinigay ng ating Panginoon sa mga mananampalataya. Ang buhay sa mundo ay puno ng mga pagsubok at pagdurusa. Tama po ba yon? Ang buhay natin dito hindi laging masaya o puno ng kagalakan, hindi laging may ngiti, kundi mas madalas pa nga yung pagsubok at yung pagdurusa ng ating mga buhay. Napakarami nating problema. Taas nga ang kamay ng mga maraming may problema dito. Amen. Mas maraming may problema. Oo, di po ba? Minsan, hindi pa nga natatapos yung isang suliranin. Eto na naman. Nagpapatong-patong yung ating mga problema, no? Kababayad pa lamang natin ng kuryente, mamaya may utang na tayo ulit. Di po ba? Iniisip na agad natin, paano natin mababayaran yung susunod nating bill, no? Kaya paparating, hindi pa nasosolve yung isa, meron nang dumarating, no? Sa mundong ito, maraming bagay na umaagaw sa atin ng kagalakang mula sa ating Panginoon. Mga pagsubok at pagdurusa. Ngunit para sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, mayroong masayang buhay na naghihintay. Ang buhay sa Diyos ay hindi nangangahulugan daw ng kawalan ng mga suliranin o problema. Ngunit nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng pag-asa at kagalakan kahit tayo pa ay nasa gitna ng pagsubok at problema ng buhay. Masaya ang buhay kapag tayo ay nasa Diyos. Amen.
Sabihin nyo nga, masaya ang buhay ko dahil ako'y nasa Diyos. Masaya ang buhay ko dahil ako ay nasa Diyos. Amen. Masaya ang buhay natin kahit may problema. Amen. Kahit may suliranin at pagsubok, masaya dapat ang buhay ng mga mananampalataya. Bakit nga ba masaya ang buhay kapag tayo ay nasa Diyos? Yun ang tanong. Bakit masaya ang buhay kapag tayo ay nasa Diyos? Kasi, una, sa presensya ng Diyos, mayroon kagalakan. Kapag ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon, hindi presensya ng iba o ng tao ang una mong hinahanap. Ang una mong hinahanap dahil ikaw ay mananampalataya ay ang presensya ng ating Panginoon. Bakit? Kasi alam natin, doon sa presence ni Lord, merong lubos na kagalakan. Yung kagalakan sa mundong ito, pamsamantala yun. Ngumingiti ka ngayon, tumatawa ka ngayon. Pero mamaya-maya wala na yun. Pero yung kagalakang kaloob ng ating Panginoon, kahit may suliranin, kahit may problema, kahit lumuluha, kahit may pighati, nananatili yung kagalakan sa ating Panginoon. Amen? Kaya't dapat ang mga mananampalataya, laging hinahanap yung presensya ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga mayroon kang matatagpuan sa presensya ng Panginoon na hindi mo matatagpuan sa mundong ito. Ang matatagpuan mo sa presence ni Lord ay yung tunay na kagalakan. Hallelujah! At hindi natin kayang bayaran ang presensya ng Panginoon. Yung nakukuha nating benepisyo kapag tayo ay naroroon sa presence ni Lord. Hindi mo kayang bayaran yan. Yung dito sa mundo, pwede mong mapansamantala. Magbayad ka, makukuha mo yung ngiti. Tawa, magbayad ka. Di po ba? Pero sa presence ni Lord, matatagpuan mo ito. Yung binayaran mo, para ikaw ay mapatawa, paglabas mo, balik yung iyong suliranin. Pansamantala. Pero kapag ikaw pumunta sa presence ni Lord, paglabas mo, kahit may suliranin, nananatili yung kagalakang kaloob ng ating Panginoon. Kapatid, kung sa presensya pala ng Panginoon, mayroong kagalakan, di dumuon ka sa presence ni Lord. Amen? Dumuon ka. Minsan alam natin kung saan matatagpuan ng tunay ng kagalakan, kaya lang nabibigo tayo. Hinahanap natin sa mundong ito. Sabi ko nga, bigo. Mabibigo ka lang. Bakit? Ang tunay ng kagalakan na doon. Saan? Sa paanan ng Panginoon. Hanggat lumalapit ka sa Panginoon, madarama mo yung kagalakan ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi ng awit 84, chapter 84, verse 1 hanggang 12, medyo mahaba, Ang sabi diyan, mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihan Diyos. Ano sabi? Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihan Diyos. Sino dito nagmamahal sa templo ng Diyos? Amen. Pangalan natin, Bethel. Alam niyo ibig sabihin ng Bethel? House of God. Temple. Templo ng Diyos. Bethel means house of God. Bahay ng Diyos. Alam natin ng Diyos na nanaan sa puso natin. Pero itong building na ito pinagdarausan. Pinagdarausan ng celebration ng mga ng mga mananampalataya. At ang sabi, mahal ko ang iyong templo. O makapangyarihan Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Kapatid, nasasabik ka pa ba? Sabi, nasasabik ang iyong lingkod na sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Umaawit ka pa ba sa Diyos, kapatid? Sa masasayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Mga ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na nakalinga sa tabi ng iyong altar, O Yahweh, Hari namin at Diyos, walang kupas. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan.
Ang sayo'y umasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa iyo'y makarating. Hanggang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha ng maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Siyon ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos, o ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa mga masamang tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabubuting bagay sa sino mang gawaing matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang sa iyo'y nagtitiwala, hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Pinakikita na sa presensya ng Panginoon, lahat ng hinahanap mo, matatagpuan mo sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi doon, kahit isang araw lamang gusto ko. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo. Kay 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Ang sabi, sinabi sa verse 4, mapalad silang dooy tumatahan. Saan? Sa templo. Na naroon. Mapalad daw. Mapalad silang dooy tumataon. Tumatahan. Yaong mga pumupunta sa tahanan ng Diyos na hinahanap ang kanyang presensya ay tatanggap ng kanyang pagpapala. Hallelujah! Sino dito ang gusto ng pagpapala mula sa Diyos? Amen. Lagi dapat natin ninahangad na dumuon sa presence ni Lord. Pupunta ako sa templo niya, sasambahin ko yung buhay na Diyos. Kapatid, pag pumupunta ka dito, ito building, no? Dapat, pag pumupunta ka dito, iniisip mo, sasamba ako sa buhay na Diyos. Sasamba ako sa buhay na Diyos. Kinukondisyon mo ang isip mo, sasamba ako sa buhay na Diyos. At kapag ganoon, doon mag-uumpisang manabik ka. Manabik saan? Sa presence ni Lord. Alam niyo ba bakit hindi na nananabik ang marami? Ayaw nang pumunta sa bahay niya. Ayaw pumunta makipag-celebrate sa mga kapwa mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Hindi na nadarama yung presensya ng Panginoon. Nawawala yung joy. Kaya ayaw nang pumunta sa templo. Ayaw nang pumunta sa bahay-sambahan. Ayaw nang maglingkod sa Panginoon. Kaya bakit? Kasi nga nawawala yung joy. Ayaw kasi pumunta doon sa paanan ng Panginoon. Alam ko na bawat isa naman sa atin, pwedeng sa ating mga bahay, sumamba. Hindi lang naman dito. Pero kung ang lifestyle mo, sa bahay mo pa lamang, sumasamba ka, pag araw ng linggo, makikitaan ka pa rin ng bunga. Lalo mong ahangarin na pumunta sa templo ng Panginoon kasi araw-araw sinasamba mo ang Diyos. Amen? Kasi Lunes hanggang Sabado, wino-worship mo siya. Kaya walang pagkakataong madama mo, yung ayaw ko na. Ayaw ko nang pumunta sa church. Ganun rin naman, pataas-taas pa ng kamay, papalapalakpak pa. Ang tunay na mananampalataya ng ating Panginoon, hinahanap niya yung presensya ng kanyang Diyos. Kapatid, hinahanap mo ba ang presensya ng Diyos? Sa presensya ng Diyos, mayroong pagpapala. Kabilang sa mga pagpapalang ito ay yung pagiging malapit natin sa Diyos. Ano daw? Kabilang sa mga blessing. Kala natin blessing. Oh, Lord, blessing. Gusto ko ng blessing. Money, money, more.
More money, more money. Hindi. Ang pangunahing pagpapala kapag pumupunta ka sa templo ng Panginoon ay ang Diyos. Yung Diyos. Yung Diyos na sinasamba mo. Nalalapit ka sa Kanya. Amen? Yun ang pangunahing pagpapala ng isang mananampalataya. Hindi pera, hindi kayamanan. Kasunod na lang yon. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng kayamanan. Huwag tayong magpaka-ipokrito. Kailangan natin yan habang tayo nasa daigdig na ito. Amen? Pero, ang pangunahing pagpapala na matatagpuan natin ay yung malapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Siyempre, pupunta ka kung saan yung pinag-uusapan ang Diyos. Amen? Kapag pinag-uusapan doon ang Diyos, nalalapit ka sa Diyos. Nakikilala mo ang Diyos. Sabi nga nung sermon ni Brother Arlan, nung nakaraang linggo, maraming mga nagpapatotoo doon. At yung mga nagpapatotoo doon, pag narinig mo, nagpapakita yon na mayroon palang Diyos. Nagpapaalala sa atin na mayroon Diyos na dapat lapitan. At kapag tumawag ka sa Kanya, tutugon siya. Di po ba? Kapag lumalapit ka, pumupunta ka sa templo ng Diyos, naririnig mo mga usapan patungkol sa Diyos. Naririnig mo patungkol sa ano ang katangian ng Diyos. At nalalapit ka ng lubos sa Diyos. Tama po ba? Alam nyo, mas nalalapit tayo sa Diyos kapag lagi tayong nasa harapan at presensya ng Diyos. Sino dito tinatamad pumunta sa templo ng Diyos? Alam nyo, kapag mahal nyo ang Diyos, kapag walang ibang pinakamaganda sa paningin mo kundi ang Diyos, hahanapin mo ang Diyos. Hahanapin mo kung ano yung mga katangian ng Diyos. Kikilalanin mo pa siyang lubos. Tama po ba? May isang pangyayari, 17 years old o 16 years old pa lang ako noon. Ayaw ko pupunta sa church. Ayaw ko. Kikwento ko lang to para maging ilustrasyon. Ayaw kong pupunta sa church. Sinasama ako ng mami ko, ng daddy ko, pumunta sa church. Pero ayoko sa church. Nababaduyan ako. Ayoko sa church. Ayoko. Kaya naiintindihan ko pag ayaw niyong pumunta sa church. Kasi ako man din, ayokong pumunta sa church. Dumating yung pagkakataon, nadalo ako ng isang beses sa church. Nakakita ako, hindi naman maselosa si Sister Belia. 16 years old ako, nakakita ako ng isang magandang babae sa church. Ilustrasyon lang po ito. Pumupunta ako sa church para makita yung magandang babae na yon sa aking paningin. Alam niyo kung anong edad? 23 years old. 23 years old. Kapag nangangaral yung pastor, hindi ako sa pastor nakatingin. Doon sa babae. Nakatingin ako na nakatingin. At gusto ko, pag uwian na, gusto ko linggo na. Sana linggo na. Pastor Romel, ano ibig sabihin yan? Tingnan ninyo. Ano nagtutulak sa akin para pumunta sa church? Ha? Kasi meron doon akong gusto. Nakakaramdam ako, gusto ko siya. Alam nyo ba, hindi na natili na nakatingin lang ako? 16 years old. 16 years old. High school. Alam nyo ba, dumating yung isang linggo, pagkatapos ng service, lumapit ako sa babae. Ano ang nagtulak sa akin para lumapit sa babae? Nakipagkilala ako. Kuya, nakipagkilala ako. Ako po pala si Romel. Sabi sa akin, ilang taong ka na? Bata ako. Ilang taong ka na? 16 years old, pero sinabi ko, 19. Sabi ko, nagpaedad ako. Hindi pa rin naabot sa 23.
Ano nagtulak sa akin para pumunta sa church? Kasi gusto ko siya. Ano nagtulak sa akin para lumapit sa Kanya? At gusto ko siyang makilala? Kasi gusto ko siya. Ano nagtulak sa akin na gusto ko, uuwian pa lang, gusto ko linggo na? Kasi nakakaramdam ako ng akala ko love. Sabihin natin love. Puppy love. Puppy love. Aw! Aw! Puppy love. Alam niyo mga kapatid, kung mahal natin ng Diyos, kaya ako kwento yon. Kung mahal natin ng Diyos, higit pa dun. Yun ang pagmamahal natin sa Diyos, pagtingin sa Kanyang katangian, ang magtutulak sa atin, sana linggo na. Kapag iniibig mo ang Diyos, kasi napakaganda sa paningin mo ng Diyos. Kapag iniibig mo siya, ang ganda-ganda ng katangian ng Diyos, sana linggo na. At hindi ka masisiyahan na tingnan lamang ang katangian, ang kagandaan ng Diyos. Lalapit ka sa Kanya. Makikipagkilala ka sa Kanya. Gusto mo kasi makilala siya ng lubusan. Gusto mo magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kaya ko lang kwento yon. Pero iba yung pag-ibig ng tao at pag-ibig natin sa Diyos. Higit dapat yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Kapatid, mahal mo ba ang Diyos? Kapag mahal mo ang Diyos, hinahanap mo lagi yung presence niya. Pag nawawala sa tila, parang wala ang Diyos, hinahanap mo siya. Hinahanap mo siya. Nananabik ka sa Kanya. Kaya napakalaga na nandoon ka sa presence ni Lord. Bakit? Unang matatagpuan mo ay yung katangian, makikita mo ang katangian at ang kagandahan ng Diyos. Ano pa? Kapag naroon tayo sa presence ni Lord, pinanunumbalik ng Diyos ang ating kalakasang espiritual. Dumarating tayo sa punto na hindi tayo laging malakas espiritual. Kahit ang mga pastor, nananawa, napapagod. Dumadating sa punto nating mga mananampalataya, nagiging weak spiritual. Pero para makuha natin yung kalakasan kalakasan muli, pumunta ka sa presensya ng Panginoon. Hanapin mo siya. Hanapin mo siya. At ang Diyos hindi nagtatago kapag hinahanap natin siya. Nagpapakita agad ang Diyos. Makikita agad natin ang kagandahan at ang katangian ng ating Panginoon Diyos. Sa mga taong lumalapit sa Kanya at nananabik, padarama agad sa iyo ng Diyos, nandito ako anak. Hindi kita iiwan ni pababayaan man, nandito ako. Pinanunumbalik ng Diyos ang kalakasan nating espiritual. Ang sabi sa verse 5, ang sayo'y umaasa, masasabing mapalad din. Siyang naghahangad na sa iyo ay maarating. Verse 6, habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang sa Sion ang Diyos nilang hinahanap. Nasa Sion ang Diyos nilang hinahanap. Ano sabi? Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Kapatid, kapag hinahanap natin ang presensya ng Panginoon, weak ka ngayon, pero sa paghakbang mo para hanapin ang ating Panginoon, mag-umpisa kang hanapin siya. Habang hinahakbang mo ang paa mo, lumalakas ka espiritual. Kasi papalapit ka saan? Hindi ka papalayo sa Diyos, kundi papalapit ka doon sa pinanggagalingan ng kalakasan at ng kagalakan. Kapatid, lumapit tayo sa Diyos. Weak ka ngayon, nangihina ka ngayon, ang dami mo suliranin, may sakit ka, ang dami natin problema, may mga nakasakit sa damdamin natin, lumapit tayo sa Diyos at makikita nyo, habang lumalapit tayo sa paanan ng Diyos, nagiging malakas yung ating mga pananampalataya, nagkakaroon tayo ng kagalakan kahit may pagluha.
Mayroon joy na hindi kayang mapaliwanag. Mayroon joy, imposibleng walang joy sa presence ni Lord. Fruit nga ng Holy Spirit, joy. Bunga ng Espiritu, joy. Kaya pagka lumalapit ka, hinahanap mo ang buhay na Diyos, kapatid, habang lumalakad ka, papalapit sa Diyos, nakakamit mo yung tunay na kagalakan. Wow! Gusto mo ba ng joy? Gusto niyo ba ng joy? Lumapit ka sa Diyos. Minsan akala natin, sapat na yung nasa church ka. Baka namang gusto ni Lord, makipagniig ka sa Kanya. Baka namang gusto ni Lord, pumunta ka sa iyong kwarto, lumuhod ka doon. Lumuhod ka, mag-pray ka, hanapin mo ang presensya ng Panginoon. At kapag hinanap mo na ang presence ni Lord, matatagpuan mo ang presensya ng Panginoon. Sa presensya ng Diyos, there is fullness of joy. Amen? Kapatid, hanapin mo ang Diyos. At hindi ka mabibigo, kapatid. Matatagpuan mo ang tunay na kagalakan. Ano pa? Ano pa matatagpuan natin kapag tayo lumalapit doon sa source ng joy? Panalangin tinutugon. Sino dito gusto niya yung panalangin niya tinutugon? Di ka ba tinugon ng Diyos yung panalangin niyo, nagkakaroon ka ng joy? Di po ba? Ang tagal-tagal mo nang pinapanalangin yan. Lord, gusto ko nito. Sige na, Lord. Sige na. Tapos tinugon ng Diyos. Di ba? Ano nararamdaman mo? Lungkot? Hindi joy. Ang tagal-tagal mo nang pinagpe-pray yung kapatid na sana makatanggap rin siya sa Panginoon, kilalanin niya ang Panginoon tagapagligtas. Nung kinilala niya ang Panginoon bilang ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, mararamdaman mo lungkot? Hindi, di ba joy? Lord, thank you, nakilala ka na niya. Di po ba? Joy. Panalangin, tinutugon ng Diyos. Sino dito nanalangin, naramdaman niya o nakita niya, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin? Nalungkot po ba kayo? Masaya. Di po ba? Panalangin tinutugon ng Diyos. At dulot nun ay kagalakan. Kasi alam mo, galing sa Diyos. Magkaiba yung nakamit mo dahil ginawa mo. Pero yung magkaiba yung dinudulot na kagalakan kapag kaalam mo, ito'y mula sa Diyos. Meron joy. Sabi ng verse 8, dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihan Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Mga kapatid, ang kagalakan sa presensya ng Diyos ay hindi mapapantayan ng anumang bagay sa mundong ito. Ano daw? Ang kagalakan sa presensya ng Diyos ay hindi matatagpuan o mapapantayan ng anumang bagay sa mundong ito. Mayroon nagsabi, sana magkaroon ako ng malaking bahay, masaya na ako. Di ba? Pero nang makamit mo ang malaking bahay, hindi ka masaya. Mapangasawa ko lang siya, masaya na ako. Pero nang mapangasawa mo siya, hindi sumaya ang buhay mo. Di po ba? Magkakotse lang ako ng ganyan, masaya na ako. Kapatid, wala sa yaman ng mundong ito ang tunay na kagalakan. Matatagpuan natin ang tunay na kagalakan sa Diyos. Kaya't hindi mapapantayan ang kaloob ng Diyos, ang presensya ng Panginoon sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Hindi yan mapapantayan ng anumang bagay sa daigdig na ito. Sabi ko nga, sige, magpakayaman ka. Aanuin mo ang kayamanan kung wala naman ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, aanuhin mo ang kayamanan kung wala naman ang Diyos sa buhay mo. Amen?
Kapatid, ulitin ko, aanuhin mo ang kayamanan. Pastor Romel, di mo gusto ng kayamanan? Gusto ko. Gusto ko. Kaya lang, kung hindi naman yan kaloob ng Diyos, wag mo nang hangarin. Sapat nang meron ka sa araw-araw. Pero hangarin mo ang sobrang yaman at nalimot mo ang Diyos, makamit mo man ang lahat ng yaman sa mundong ito, walang kwenta ang bagay na yan. Bakit? Kung wala kang Diyos sa puso mo, kung wala si Jesus sa buhay mo, wala kang tunay na kagalakan. At kapag wala kang tunay na kagalakan, yan ay ebidensya na hindi ka pa tumatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. At kapag hindi ka paligtas, kapag kinuha ng Diyos ang buhay mo, saan ka pupunta? Sa walang hanggang kapahamakan, walang hanggang pagdurusa, walang hanggang pag-iluha. Kapatid, aanuin mo ang kayamanan. Kaya mga kapatid, pag araw ng linggo, kung may mga negosyo kayo, isara ninyo. Ulitin ko, isara ninyo. Pumunta kayo sa bahay-sambahan, sambahin nyo ang Diyos. Pag araw ng Lunes, yung kikitain mo ng araw na yon, ibibigay ng Diyos. Di nagkukulang ang Diyos. Kaya hanapin natin yung presensya ng Panginoon. Hindi matatagpuan. Hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Kapag nasa presensya ng Panginoon, di ba ang sarap-sarap? Pag nagwo-worship ka, alam mo na apasok ka dun sa pinakamalalim na pagsamba. Di ba parang ayaw mo nang huminto sa pag-awit at pagsamba? Yon ay presensya ng Diyos. Kaya kapag may pagpupuri, umawit ka, sumamba ka sa Panginoon. Kapatid, hindi matatagpuan at hindi matutumbasan ng lahat ng bagay sa mundong ito ang presensya ng Panginoon. Tayo ay mayroong kapayapaan, pag-ibig at kasiyahan na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Tanging matatagpuan mo lamang sa ating Diyos. Pag-ibig, kasiyahan. Sabi ko nga, na hindi mo matatagpuan sa ibang lugar. Tanging matatagpuan mo lamang yan sa ating Panginoon. Ang kagalakang ito'y nagmumula sa ating relasyon sa Diyos at sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kapatid, may relasyon ka ba sa Diyos? Anak ka ba? Anak ka ba? Di ba kapag ka-anak, nadarama niya yung presence ng tatay niya, safe siya. Ano man ang nagaganap, pag nandun siya sa presensya ng tatay niya, alam niya, safe siya. Bakit? Nandun ako sa tatay ko. Dito pa nga lang sa lupa, di ba? Dati, lagi ako nakahawak sa sinturera ng tatay ko. Habang naglalakad kami sa rekto, lagi ako nakahawak sa sinturera ng tatay ko. Sabi sa akin ng daddy ko, ano ba naman, laki-laki mo na. Kasi pag nakahawak ako sa sinturera niya, doon sa lalagyan ng sinturon, pakiramdam ko, safe na safe ako, walang aapi sa akin. Hindi lalo, higit sa Diyos. Kapag nandun ka sa presence ni Lord, kapatid, walang aapi sa'yo. At kung may umapi man, nandyan ang Diyos. Kapatid, may nang api sa'yo, andyan ang Diyos, ang tatay mo. Siya ang gaganti laban sa iyo. Amen? Pangawakan mo. Doon ka sa presence ni Lord. Doon ka magsumbong sa ating Panginoon. Ang tao, susumbong mo sa tao. Di totoo yun. Isumbong mo sa tao. Isumbong mo sa Diyos. At kapag sinumbong mo sa Diyos, nandun ang tatay mo. Bahala siya sa iyo. Amen? May kinuha sa iyo, babalik ng tatay mo. Amen po ba? May kinuha sa iyo, babalik ng tatay. Ibalik ng tatay. Di ba pag may nawala sa atin, para tumigil ka ng kaiiyak, eto na. Amen. Di po ba ang tatay natin? Tigil na. Bakit? Bibili ka ng bago. Sinira niya laruan ko, tatay. Tigil na, tigil na. Papalitan ko ng bago. Anong joy meron kapag pinalitan ng bago ng tatay dito sa lupa?
Eh di lalo kapag ka ang Diyos ang nagbigay. Kaya nun, dapat mong gawin, kapatid. Dumon ka sa presensya ng tatay mo. Ng tatay natin sa langit. Ang ating, Panginoon Diyos. Dumon tayo. Pangalawa pa lang. Para sa mga natutulog. Ano matatagpuan natin? Bakit masaya sa piling bakit masaya sa piling ng Diyos? Bakit masaya? Ang masayang buhay ay makakamit natin sa pagtitiwala natin sa Diyos. Gusto mo ba maging masaya ang buhay mo? Mayroon kang joy. Magtiwala ka sa Diyos. Lahat ng pagtitiwala, ibigay mo sa Diyos. Ay, maibig sabihin ng pagtitiwala, kahit hindi mo pa nakikita, yun yung pagtitiwala. Kahit hindi mo pa nakikita yung sagot, umaasa ka na ibibigay yan sa iyo. No, ibibigay sa iyo. At doon mag-uumpisa maging masaya. Masaya ang buhay mo kasi may pag-asa kang tinatanaw. Kasi yung pangako niya, pinangahawakan mo, nagtitiwala ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Kanyang mga salita. At kapag nagtiwala ka sa salita ng Diyos, mayroon joy. Kasi meron kang tinatalaw. Pangako yan ng tatay ko eh. Mamayang gabi, pag uwi ko, lahat kayo, hintayin niyo ko, mayroon kayong uwi. Dadala ko sa inyo ng mga laruan. Ang bata, hindi yan matutulog. Inihintay niya. Wala pa ang laruan, nasasabik na siya. Correct? Wala pa ang laruan, nasasabik na siya. Pag uwi ng tatay ko, mayroon daw akong laruan. Wala akong laruan. Di po ba nag-iingitan? Bakit nasa nila? Pinangawakan nila yung sinabi ng kanilang tatay dito sa lupa. Pag uwi ko mamaya, mayroon kang laruan. Pagdating ng tatay, sasabihin, Tay, ang laruan. Wala ang laruan. Pero sa tatay natin sa langit, kapag sinabi niya, panghawakan mo, kasi hindi nagsisinungaling ang tatay natin sa langit. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kaya tinatanaw natin. Kapag yung salita ng Panginoon, pinanghawakan natin, mararamdaman natin, mayroon akong hope, mayroon akong pag-asa. Bakit? Kasi nga, pinanghawakan mo yung salita ng ating Panginoon. At ang maganda doon, bakit kami pag-asa? Kasi alam natin na ang ating Diyos, kailanman hindi marunong magsinungaling. Kapag sinabi niya sa salita niya, pag pinanghawakan mo, kapatid, gagawin ng Diyos yan. Ulitin ko, gagawin ng Diyos yan dahil hindi siya Diyos na sinungaling. Tao sinungaling, pero ang Diyos hindi kailanman magsisinungaling. Kaya tama lamang, ilagak natin ang lahat ng ating pagtitiwala. Kanino? Sa Diyos. Huwag mo ilagak ang tiwala mo sa tao, mabibigo ka. Ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. At kapag nilagak mo ang pagtitiwala mo sa Diyos, kapatid, makakamit mo ang tunay na kagalakan. Awit 16:11, ituro mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Hallelujah! Ang tulong mo'y idudulot ay walang hanggang ligaya. Kanino? Sino yun? Sino yung tutulong sa atin? Ang Diyos. Diba? Sinasabi na ng salita, ituro mo ang landas na ang buhay ang hahantungan. Sa pagtitiwala sa Diyos, ito'y nagbibigay ng pag-asa. Kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Ang masayang buhay sa pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng problema. Ano daw? Ang masayang buhay sa pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan na wala ka ng problema. Ngunit nangangahulugan ito ng pagkakaroon ka ng pag-asa at lakas upang harapin ang mga problema.
Kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Pinangahawakan mo na yung kanyang mga salita, mga pangako. Kaya kaya mo nang harapin yung mga suliranin. Ano man suliranin yung nasa harapan mo, kaya mong harapin ang may kagalakan at may kalakasan. Bakit? Alam mo, mayroon kang pinangahawakang salita mula sa ating Diyos. At yun ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, lakas na harapin ang bawat suliranin sa ating mga buhay. Sino dito may mga suliranin? Kanina ang dami-dami nyo, di po ba? Lahat tayo may mga suliranin, pero hinaharap natin ito ng mayroong pagtitiwala at may pag-asa. Bakit? Yung nangangako, totoo. Ang kanyang sinasabi, totoo. At tama lang, ilagak natin ang pagtitiwala natin sa Diyos na ito. Kapatid, hindi sinungaling ang Diyos. Gusto mong maharap ang suliranin ng may katapangan? Lumapit ka sa Diyos. Hanapin mo ang presensya niya. At makikita nyo, palalakasin ka ng Panginoon sa panahong kailangan mo ang kalakasan. Amen? Kailangan ba natin ng kalakasan? Palalakasin ka ng Diyos. Kapatid, sabi ko nga, hindi ito nangangahulugan na wala nang suliranin, pero magkakaroon ka ng pag-asa at lakas upang harapin ang mga ito. Sa pagtitiwala sa Diyos, tayo ay mayroon kapanatagan at katiwasayan na hindi matatagpuan sa daigdig na ito. Ano yung sabi doon? Mayroon kang kapanatagan. Payapa. Di ba ang sarap noon? Payapa. Kapatid, sino dito ang payapa? Payapa ka ba? Payapa ka ba? Nagkaagera. Kabi-kabila. Pagka nasa Diyos ka, alam mo ang salita ng Panginoon, panatag ka. Di po ba? Pag nagkaagutom, tanda ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, kapag ka alam mo lahat ng ito, nagaganap dahil malapit na siyang bumalik, kapatid, lahat ng nagaganap na sinabi sa Revelation, nagaganap. So nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kapag mahal mo siya, hindi ka mangangamba, panatag ka. Dapat maganap ang lahat ng bagay na ito, digmaan, tagutom, lahat ng ito. Pero hindi ako pababayaan ng tatay ko. At nananabi ka, dapat maganap ang lahat ng bagay na ito kasi ito yung mga senyales na nalalapit ng pagbabalik ng aking Panginoon. Makikita ko na siya ng mukhaan. Anong kagalakan na makita natin ang ating Panginoon na nakasakay sa kabayong puti, pababa, upang digmain, kuhanin si Satanas, gapin. Di po ba? Tagal-tagal na tayong pinahirapan ni Satanas. Tukso dito, pahirap doon. Di po ba? Lagi tayo nalalagak sa kaguluhan sa mundong ito. Pero kapag dumating na ang ating tagapagligtas, hoy, anong kagalakan meron tayo? Bakit? Wala na si Satanas. Gapi na si Satanas. Papunta nga si Brother Arlan dito nung nakaraang linggo. Ang ganda ng message niya. Sinubok siya ni Satanas. Sinubok siya ni Satanas. Pero pinamuhay niya yung mensaheng dala-dala niya. Bakit? Hindi niya nakita dun sa sitwasyon na mayroon siya. Ang nakita niya, mayroong Diyos at mayroon siyang imimensahe. Yung mensahe na yung akma doon sa nagaganap sa kanya. Pero haba-haba siya pinaatras. Di po ba? Sabi ko, kung ako yun, Brother Arlan, inudyokan ko pa. Hindi. Gawa ni Satanas. Pero kapag mayroon kang pagtitiwala sa Diyos, lahat ng bagay na nagaganap sa daigdig na ito, payapa ka, panatag ka. Amen? Ulitin ko, kapag mayroon kang Diyos, panatag ka. Sa amay na nag-iingat na Diyos. Kapag ikaw ay nasa sentro, ulitin ko kapatid, kapag ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, anuman ang nagaganap sa daigdig na ito, hindi ka mangangamba. Alam niyo kung bakit? Alam mo, nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos. Amen? Na-inspired ako, narinig ni Nicole to nung convention. Tumayo sa harapan namin
yung aming ka-section. Kasama ko sa section 2 na pastora. Imagine, pastora, missionary, yung inyong mga 50 pesos a month, sa kanila napupunta. Kaya hindi ka lugihan magbigay ng 50 pesos para sa kanila. Alam niyo kung saan siya nagmimisyon? Babae. Babae. Maliit na babae. Pero napakatapang. Nagmimisyon sa Afghanistan. Ngayon, dati nandun pa mga Amerikano. Ngayon wala na Amerikano. Yung huling-huli daw niya, kasi pinauwi siya, hindi dahil sa gusto niya. Dahil nagulat ang gobyerno, bakit may Pilipina? Sa kanilang, yung listahan, wala nang Pilipino at Pilipina sa loob ng Afghanistan. Lahat na napauwi. Nagulat sila, mayroon. At missionary natin. Missionary natin, ako magitin ko sino. Missionary natin, babae. Alam niyo, sabi niya, yung last day ko sa Afghanistan, hindi ko naman gusto umuwi. Pinauwi nila ako eh. Alam niyo, sabi niya, yon ang pinakamahirap. Challenging. Halos maloko ang isip ko. Bakit? Habang nandun siya sa opisina, meron Taliban na nag-aantay sa kanya. Isipin niyo, mayroon Taliban na nagbabantay sa kanya. Anong stress meron yon? Niisip niya, anong pagkakamali, isang pagkakamali. Maraming mga kasama niya, napatay na ng mga Taliban. Pero siya, alam niyo ba ang sigaw niya? Balik niyo ko sa Afghanistan. Ha? So, sino dito gusto sa Afghanistan? Gusto niyo sa Afghanistan? Mission team, gusto niyo sa Afghanistan? Tung pastorang ito, sabi niya, gusto ko bumalik sa Afghanistan. Alam niyo kung bakit? Alam niya, nasa sentro siya ng kalooban ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen? Kapatid, kapag nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos, anuman nagaganap sa paligid mo, payapa ka. Bakit? Alam mo, kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. Kaya't dumuhong ka sa presence ni Lord at matatagpuan mo yung kagalakan, kapayapaan, na kahit na nagkakagulo ang paligid, payapa ka dahil nandun ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Amen? Ang matalatang ito, yung binasa natin, ay nagpapakita ng kagalakan at kapanatagan sa pagtitiwala sa Diyos. Ito'y nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Ang masayang buhay sa pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng problema, ngunit nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng pag-asa at lakas upang harapin ang lahat ng mga problema at suliranin. Sa pagtitiwala sa Diyos, tayo ay mayroong kapanatagan, katiwasayan na hindi matatagpuan sa daigdig na ito. Mga kapatid, masaya ba tayo sa buhay natin sa piling ng ating Panginoon Diyos? Panghuli at pantapos, ipakita mo na masaya ka sa piling ng Diyos. Masaya po ba kayo? O, pakita nyo. Dapat makita ng daigdig, makita mga manakapaligid sa inyo, masaya ka bilang isang mananampalataya. Minsan kung sino yung mga mananampalataya, bagsak ang mga baba. Hindi po ba? Bakit? Ang laki ng problema ko. Dadaingan mo pa, hindi mananampalataya, wala akong pambayad. Di po ba? Dinadaingan natin, mga hindi mananampalataya, sasabihin sa'yo, kala ko ba mayaman ng Diyos mo? Hello? Nangyari sa akin yan. Kaya alam ko. Bagong pastor ako noon. Ano ibig sabihin ng bagong pastor? Walang love gift. Walang love gift. Kailangan ko magpaaral. Ito sa pinanggalingan kong trabaho, sandali lang, magkakapera ka. Tapos nagpastor ka. Siya yung kasosyo ko. Siya yung financer ko. Dumadaing ako sa kanya. Nadadaing ako.
Sabi sa akin, kamusta ka na? Kamusta ka na, pare? Eto, walang ganito. Hirap. Alam niyo, sabi sa akin, na nagpabago ng isip ko, napaya ako. Teka, tila yata nabaliktad. Kung kailan ka nalapit sa Diyos, dun ka nawalan. Ha? Nakuha niyo? Wake up call. Ginanon ako. Hoy! Romel! Kung kailan ka nalapit sa Diyos, dun ka nawalan? Naisip ko, mali. Mali. Amen? Hindi totoo. Niloloko lang ako ni Satanas. Kailangan makita ng mga taong nakapaligid sa akin na pinagpapala ako ng Diyos. Masaya ako sa piling ng Diyos. Masaya ako sa pinili ko na sumunod sa Diyos. At totoo naman. Minsan kasi kaya nagiging malungkot na atingin tayo dun sa mga realidad naman ng buhay talaga. Kailangan natin ito. Paano yung kung mayroon kang pag-e-enrollin na anak mo, kuleyo, pasigabunong, kailangan kong mag-enroll. Ano gagawin ko? Kailangan ko ng pera pampa-enroll. Ano gagawin ko? Naisip ko dumaing. Bakit hindi ako dumaing sa Diyos? Kita nyo? Sabi ng Diyos, ng Lord, Hoy! Gising! Dumadaing ka sa tao. Dumaing ka sa akin. Sabihin mo sa akin. Ano yung mga pangangailangan mo? Sabihin mo sa akin, dapat makita ng mga taong nakapaligid na pinagpapala kita. Hindi nakikita sa iyo kung kailan ka nalapit sa Diyos tsaka ka nawalan. Kapatid, yan ang pinakamalaking kalokohang ginagawa ni Satanas sa atin. Pinakikita kung kailan ka nalapit sa Panginoon, kung kailan ka na-born again kasi nagpalit ka ng reliyon. Wala sa reliyon yan. Isa kasi kasi nga daing tayo ng daing. Kaya kapatid, yan ang maganda na mayroong tayong kapatiran sa loob ng simbahan. Kung magdadaingan tayo. Correct? Punta kasi kay sister, dumaing ka. Sister mo siya. Walang magsasabi, o brother mo siya, walang magsasabi kung kailan nalapit sa Diyos. Kasi lumipat ng reliyon. Yan, sinusumpa. Noon, tandaan ko, nangangamatay. Sunod-sunod. Yung mga senior doon sa amin noon, kasama lola ko. Sunod-sunod, nangamatay. Alam niyo ang balita? Ayan, nagpalit kasi ng mga reliyon. Ayan, nangangamatay na sila. Dumating ang isang araw, namatay rin siya. Lahat tayo mamamatay, hindi dahil nagpalit. Minsan kasi dadaing. Kapatid, huwag kang dumaing sa tao na mga hindi mananampalataya. Dumaing ka sa tao, sa kapwa mo mananampalataya. Amen? Kaya nga binigay yung love one another. Love one another. Pag dumaing siya, ikaw ang maging tugon. Sister, wala akong pambayad eh. Meron ka ba? Sister, kay sister. Sa kapatiran. Kung ikaw meron lang rin, huwag mong pagkait. Ulitin ko, kung meron ka lang rin, huwag mong ipagkait. Ikaw ang maging tugon, tayo ang maging tugon. Hindi, tuturo mo pa doon sa iba. Hindi ka, ano po yun? Meron ka ba? Kaya pag-pray kita, sa pangalan ni Jesus, lakasan mo pananampalataya mo. Ha? Lakasan mo. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ka ng pambayad. In Jesus' name, meron na. Dukutin mo. Tukutin mo. Wala. 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 Pastor, wala. Wala. Hindi, mahina ang faith mo. Lakasan mo. In Jesus' name. In Jesus' name. Sabi mo, in Jesus' name. In Jesus' name. O tukutin mo. Wala. Sabi, sister, dumukot ka. Binalik.
Dumukot ka. Oh, meron. Ikaw maging pagpapala sa kanya. Love one another. Amen? Love one another. Tayo ang maging pagpapala sa mga kapatid natin. Pag dumaing yan sa mga hindi mananampalataya, pati buong damay pa. Oy, mga nagpalit kasi ng reliyon. Ay, mga kung kailan nalapit sa Diyos, tsaka nawalan. Hello, ang Diyos natin, napakayaman. Lahat ng nasa daigdig na ito'y Kanya. Nasa Kanya. Tayo lang ang nagkakamali. Kaya tayo pumupunta doon saan? Sa tila parang wala. Kapatid, pero minsan talagang wala. Pinararaan tayo dyan. Alam nyo, bakit pinahintulutan minsan wala tayo? Para makita natin na mayroong halaga yung mga kapatiran. Nakukuha nyo? May halaga ang mga kapatiran. Tayo kasi ang nagiging tugon. Tayo. Kapatid, ayaw nyong maging tugon? Sino dito gusto maging tugon? Ayaw nyo, no? Ayaw nyo? Tayo ang magiging tugon. Tayo. Ano gusto nyo? Tumanggap o magbigay? Magbigay. Talaga, ha? Mas mainam magbigay. Mainam rin naman tumanggap. Doon sa convention, tinuruan ako ng Diyos. Tinuruan ako ng Diyos. Segue lang. Nakita ko na naman yung pastor ng pagtayo. Ay, ibigay natin ito. May halaga. At malaki. Sabi ko, naku po, eto na naman to. Eto na naman, nag-challenge na naman siya. Magbibigay, laki-laki. Sabi ng Diyos, huwag kang magbigay. Na sinasabi niya. Huwag mong bigay. Tutulan loob ko eh. Huwag mo ibibigay. So binigay, kinuha ko na, yung maliit. Lord, sa'yo ito. Tapos nung naging panatag yung loob ko, sabi ng Diyos sa akin, ibigay mo yung sinasabi niya. Di ba higit pa? Tangan-tangan ko yung maliit, tsaka yung sinasabi niya. Yung isa, binigay ko sa Diyos, meron pang offering. Hinigitan ng Diyos. Bigay mo. Alam nyo, panatag ang loob ko. Tinuruan ng Diyos na magbigay ako ng masaya. Nakuha nyo po, kung magbibigay, masaya. At dapat nakikita. Kasi kapag masaya ka nagbibigay, makikita ng sanlibutan. Amen? Kapag kasi ikaw nagbibigay, kapatid, dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, kapatid, pagpapalain ka ng Panginoon. Hindi naiintindihan ng iba yon. Akala nila yung pagbibigay, magbibigay na naman, magpapayaman na naman yung mga yan. Hindi. Kapag tayo nagbibigay, tulak yun ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Kanina nga, ang dami-dami sa inyo eh. Mga nanay, o di po ba kapag gusto ninyong, yung mga anak, di po ba may bibili ng ng flower, bibili ng cake, wala na ngayon mabibiling cake. Ubus na. Ubus na po. Binili na po ng mga anak. Bakit tayo nakapagbibili? Ba't ka nakabibili ng cake? Kasi mahal mo. Tama? Kasi mahal mo. Ngayon, pag may girlfriend ka o boyfriend ka, bakit ka nagbibigay? Bibili ka ng mamahaling ginto, sing-sing. Bakit? Kasi tulak ng pagmamahal. Kapatid, ang pagbibigay mo sa loob ng simbahan, dapat tulak ng pagmamahal. Huwag kang magbigay sa simbahan kapag hindi mo mahal ang Diyos. Magkakasala ka lang, huwag mong piliting magbigay. Kapag hindi mo nadaramang magbigay, huwag kang magbigay. Pero kapag nagmamahal ka sa Diyos, maluwag sa loob mong binibigay. Huwag na natin pag-usapan yung ikapo. Amen? Pag-usapan natin gaano kalaki ang maibibigay mo sa Diyos sa gawain sa Panginoon. Gaano kaliit, hindi tinitingnan ng Diyos, yung tinitingnan ng Diyos, yung puso ng taong nagbibigay. Bakit ko sinabi ito? Kasi ang susi ng pagpapala ay yung pagbibigay. Give and you shall receive. Sabi ng ibang konteksto yon, ang Diyos pag nagsabi pangkalahatan, give and you shall receive. Magbigay ka ng oras sa kapwa mo, tatanggap ka ng oras.
Magbigay ka ng pagmamahal mo, aani ka ng pagmamahal sa kapwa mo. Magbigay ka ng respeto sa kapwa mo, aani ka ng respeto. Yun ay, law ng pagtatanim. Nagtanim ka, aani ka. Nagbigay ka para sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang ating mga salapi. Mapakayaman ng Diyos. Amen? Kailangan ng Diyos ang puso na nag-o-obey sa Kanya. Obedience, sumusunod. Gusto ba ng Diyos na nagbibigay tayo? Oo. Pag nagbigay ka kasi, hihigitan ng Diyos ang pagpapala na ibubuhos sa iyo. Yan na naman. Ano tag nila yon? Sa mga ganitong aral. Yung prosperity gospel. Hindi po ako prosperity gospel. Balikan ninyo yung mga kanina. May mga suliranin po tayo para mawala ang suliranin at pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid, matuto kang magbigay. At alam nyo kung ano yung pinakamagandang pagbibigay sa Diyos? Yun sa panahong walang-wala ka, nagbibigay ka para sa Diyos. Tulak ng pag-ibig mo sa Diyos. Ano ba ang ginawa ng babaeng palo? Binigay niya yung lahat-lahat sa Kanya. Tulak ng pagmamahal niya sa Diyos. Anong nakita ng mga taong nakapaligid? Diba? Naging pagpapala siya. Kapatid, nagiging pagpapala tayo sa mga taong nakapaligid, sa mga unbeliever. Kapag tayo, nakikita nila, pinagpapala ng Diyos. Ano ang susi ng pagpapala? Give. Kukunin na naman ni Pastor Romel yan. Sino nagsabi? Give. Kaya nga sabi ko kung hindi mo nararamdaman ang pagbibigay, huwag kang magbigay. Ulitin ko, huwag kang magbigay. Kakasala ka lang. Pero kapag mahal mo ang Diyos, napakadaling magbigay. Amen? Tulak ng pag-ibig. Ipakita na masaya sa piling ng Diyos. Ang masayang buhay sa Diyos ay dapat magpapakita ng ating mga gawa at salita. Ano daw? Yung gawa, yung para makita ng mundo, dapat nakikita sa ating mga gawa at salita. Paano makikita ng mundo sa pamamagitan ng gawa na tayo ay masaya sa Diyos? Paano? Kapatid, andyan ang kapatid mo. Kung nangangailangan, masaya mong tulungan. At yung nangangailangan, kapag naabot mo yung kanyang pangangailangan, dalawa na kayong masaya. Di ba? Kapatid, balikan nyo ang unang simbahan. Bakit walang nagdarahop dun sa early church? Kasi itinuring ng lahat na yung kanilang mga kayamanan ay hindi lang niya kayamanan, kundi kayamanan ng lahat. Binebenta nila yung kanilang mga lupa, yung kanilang mga ari-arian, dinadala sa templo, hindi para kay pastor. Dinadala sa templo at ginagawa ng mga alagad, hinahati ito ayon sa pangangailangan ng mga naroroon. Kapatid, early church, masaya silang ginagawa ang bagay na ito. Ngayon, masaya ba tayong ginagawa ang bagay na ito? Ang sabi doon, at sila'y kinalulugdan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya't araw-araw, dinadagdag ng Diyos sa kanila ang mga taong naliligtas. Hallelujah! Bakit? Nagsasalita, nakikita yung gawa ayon dun sa kanyang sinasalita. Ang mahirap nito, nagsasalita tayo, tumulong tayo, dapat tumulong kayo. Tapos hindi naman tayo gumagawa. Dapat nakikita sa ating mga gawa. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, mula ngayon, makikita sa gawa ko ang salita ng Diyos. Amen? Kapatid, maging buhay tayong patotoo sa mga taong nakapaligid sa atin. Nakatingin sila, tinitignan nila. Totoo bang pinagpapala ang mga born again? Totoo bang pinagpapala ang mga yan? Pero kung tayo daing ng daing, kapatid, sasabihin nila, ba't pa magbo-born again? Ulitin ko, ba't pa ako magbo-born again? Religion, bakit ba ako maboborn again? Parehas na naman. Kapatid, dapat nakikita sa atin with joy, with love. Amen?
Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. May galak po ba kayo? Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Hindi nag-iinggitan o ano? Hindi nyo alam? Hindi ko rin alam. O nagtatampuan. Di po ba? O kay sarap umawit, kay sarap magpuri sa Diyos nating Ama. Di po ba? Bakit masarap umawit, magpuri? Ganyan nga ang buhay ng na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. May galak kayo sa tuwina. Pag na kay Jesus ka, mayroong kang galak sa tuwina. Pang-isang oras, dapat tayong magpakita ng pagmamahal, pagpapatawad, kabutihan sa ibang tao. Sinasalita mo, ginagawa mo. Dapat makita sa mga anak ng Diyos na pinagpapala, na masaya, na mayroon joy, na nakikita silang may pagmamahal, nakikita tayong nagpapatawad, nakikita yung kabutihan ng Diyos sa atin bilang tugon sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang masaya nating buhay sa Diyos ay dapat na magbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga taong wala pa kay Kristo. Kapatid, maging buhay tayong patotoo sa harap ng mga hindi mananampalataya. Dapat masabi ng mga hindi mananampalataya, masarap maging anak ng Diyos. Kahit may suliranin at walang pera, di ba't laging masaya? Alam nyo bakit masaya? Kasi tayong mga magkakapatiran, nagtutulungan. Pwede ba yon? Lahat tayo magkakapatiran, magtutulungan. Amen? Ba't di kayo kumikibo? Ayaw nyo, bahala kayo. Ayaw nyo maging masaya ang buhay nyo. Ang buhay sa Diyos ay tunay na masaya at puno ng pag-asa. Dapat tayong magtiwala sa Diyos at magpakita ng pasasalamat sa Kanyang mga pagpapala. At ang masayang buhay sa Diyos ay dapat nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga kapwa-tao at sa mga taong hindi pa kilala ang ating Panginoon. Kapatid, ang buhay mo ba ay nagbibigay inspirasyon sa ibang tao? Dapat nagliliwanag, dapat nagiging asin, ilaw ng sanlibutan ito. Kapatid, masaya po. Masaya po ang nasa Diyos. Masaya po ang nasa Diyos. Amen? Masaya ang nasa Diyos. Di ba ang sarap-sarap isipin? Kasama natin ang Diyos. Di ba? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako kasama natin ang Diyos. Basta kapag kasama natin ang Diyos, masaya sa piling ng Diyos. Amen? Kasi makikilala natin siya ng lubusan. Amen? Tayo po'y tumayo. Let's pray. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, madama namin lagi yung kagalakan na nagmumula sa iyo. Makita namin lagi, kasama ka namin sa bawat oras, sa bawat sandali. May mga bagay na dumarating sa amin, mga suliranin, pagluha. Hindi laging okay ang buhay namin. Pero mayroon kaming Diyos na laging nariyan. At sa iyo lang kami magtitiwala. Ang lahat ng bagay ay kaya mo. Lahat ng bagay, O Diyos, walang imposible sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Kaya nga sa iyo kami lumalapit at patuloy na nagtitiwala. Dahil nga ikaw ay makapangyarihan Diyos. Salamat. Kilala ka namin. Salamat, ikaw ang aming Diyos. Thank you, Jesus. Salamat po. Ngayon, Panginoon, punuin mo ng kagalakan ang aming mga puso. Makita ito ng mga taong nakapaligid sa amin.
Huwag mong hayaan, Panginoon, na lumabas sa aming mga bibig ay daing. Kundi ang lumabas sa aming mga bibig, sa kabila ng mga suliranin at pagsubok, Panginoon, ay pagpupuri pa rin naman. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Amen. Amen. Dadako po tayo sa isa pang mahalagang gawain. Hallelujah. Ang pag-alaala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Isang karangalan at kagalakan na maging bahagi ng pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, ang gagawin natin sa araw na ito ay pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Gawin natin ito ng may kabanalan. Gawin natin ito ng may katapatan sa ating mga puso. At kung tayo'y nagkasala, hingi natin ng tawad sa ating Panginoon upang hindi ito magsilbing kahatulan sa ating mga katawan, kundi maging pagpapala. Ang sabi dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, may mga pagkakasala kami na nagawa. Amin po itong hinihingi ng tawad sa iyo. Kasalanang sinasadya, Panginoon, o hindi sinasadya. Patawarin mo kami, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Bago kami kumain at uminom sa saro, Panginoon. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, ang iyong paglilinis sa amin, Panginoon. Kapatawaran sa aming mapagkakasala, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Salamat, O Diyos, sa kapatawarang gawad, Panginoon. Amen. Amen. Hawakan po natin yung tinapay. Sige po, hawakan nyo lang po muna. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sige po, hawakan ninyo. Tignan ninyo ang tinapay na yan. Kapatid, yan ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Simbolo ng katawang hinampas. Nagkaluray-luray. Sipin nyo, kapatid, kung ano ang ginawa ng tao sa ating Panginoon habang tinitignan nyo ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Isipin ninyo ang katawang puro tusok, pasa, tumutulo ang dugo, halos magkaluray-luray. Kapatid, nung oras na yon, sinabi ng Biblia, walang kagandahang nakita sa kanya. Walang kagandahan. Ang Panginoong Hesus nilagay sa napakalaking kahihiyan. Hinubaran ng Panginoon. Inilagay sa napakalaking kahihiyan. Hindi naman siya dapat malagay sa ganung kalagayan, pero pinili niya na gawin ang bagay na ito dahil sa pag-ibig niya sa atin, kapatid. Dahil sa pag-ibig niya sa tao. Sa taong nagkasala, inalay niya ang katawan. Inalay niya ang kanyang buhay. Tayo dapat hinampas, pero siya ang hinampas. Tayo dapat ang pinako, pero siya ang nagpapako. Kapatid, ang lahat ng ating kasalanan, inako ng ating Panginoon. Sa harapan ng Ama, sa harapan ng tao nung panahon na yon, naging napakalaking kasalanan ang ating Panginoon.
Dahil lahat ng ipinapako sa krus ay karumal-dumal. Kapatid, nagsilbing karumal-dumal ang ating Panginoon ng oras na yon. Habang siya'y nakapako sa krus, sipin mo, tayo ang nagkasala, tayo ang karumal-dumal. Tayo dapat yon, tayo dapat inampas. Tayo ang pinako, dahil tayo ang karumal-dumal, tayo ang marumi. Pero lahat ng yon, ginawa ng Panginoon. Lahat ng yon, alay sa iyo, alay sa akin, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kapatid, habang hawak mo ang simbolo ng katawan ng Panginoon, damahin mo ang napakalaking pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sige po, damahin mo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Diyos, isipin nyo, Diyos, hinubad yung kanyang pagka-Diyos para siya mamatay dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin. For God so loved the world that He gave His only Son. To gave His only Son, Jesus. Sabi doon, that whosoever believes in Him shall not perish. Hindi daw mapahamak. Kaya binigay ng Ama ang anak, at ang anak binigay niya ang kanyang sarili upang ang sino man sasampalataya sa kanya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ang krus ng Kalbaryo ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong karumal-dumal. Tayo yun. Tayo ang mga karumal-dumal. Pero sa kabila ng ating karumal-dumal na kalagayan, inibig ka ng Panginoon. Inibig ako ng Diyos. Panginoong Hesus, salamat na matay ka para sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkakasala. Ngayon po ay aalalahanin namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ama, gawin mo kaming karapat-dapat. Salamat, Panginoon. Inako mo, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, at kami dapat, Panginoon, ang nalagay, O Diyos. Inako mo ang aming mga kasalanan. Inako mo ito, Panginoon, at kinuha mo ang bigat at ang bunga ng kamatayan, ang bunga ng kasalanan. Kinuha mo lahat, Panginoon, upang kami ay mabuhay, namatay ka para sa amin, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa katawan mo, Panginoon. Ngayon, Panginoon, sinabi mo rin sa iyong mga salita, nang dahil sa iyong mga latay, sugat ang aming mga karamdamay nagsigaling. Panginoon, habang inaalala namin ang iyong katawan na nabayubay sa krus, Panginoon, O Diyos, inaangkin namin ang kagalingan ng aming mga karamdaman. In Jesus' name. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Sinabi mo yan. Dahil sa iyong mga latay, ang aming mga karamdamay nagsigaling. Panginoon, aming inaangkin ang kagalingan ng aming mga karamdaman. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, pagsamba. Amen. Kainin po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kapatid, taas po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Yan ay simbolo ng dugo ng ating Diyos na si Jesus. Ang dugo na yan ay hindi pangkaraniwang dugo. Hindi dugo ng pangkaraniwang tao. Dahil ang dugo ng tao ay makasalanan, madumi. Dugo ni Kristo, Diyos na nagkatawan tao. Kaya't ang dugo lamang niya ang may kakayang humugas sa pagkakasala natin. Espesyal, ang dugo ng ating Panginoon. Ang dugo na yan ng ating Panginoon ang tumulo sa kanyang mga katawan. Ang tumulo sa butas ng kanyang mga katawan. Tumulo sa bawat hampas, sa bawat tinamo niyang sugat sa kanyang katawan. Ang dugo ng ating Panginoon. Kapatid, yan ay simbolo ng dugo ng Panginoon na humugas sa ating mga pagkakasala
anong kagalakan mayroon tayo ngayon dahil hinugasan na ng ating Panginoong Hesus ang ating mga pagkakasala. Salamat sa Diyos dahil mayroong dugo na humugas, hindi nagtakip, kundi humugas sa ating mga pagkakasala. Panginoon, salamat po sa dugo mo, Panginoon, na umagos sa iyong katawan. At ang dugo mo ito, Panginoon, ay uhugas sa kasalanan ng sanlibutan. Huhugas sa mga kasalanan ng mga taong lalapit sa iyo, magbabalik loob, magsisisi ng kasalanan, at hihingi ng kapatawaran. Huhugas sa aming mga pagkatao. Panginoon, salamat sa dugo mo, Panginoon, dahil sa dugo mo, paglapit ng tao, Panginoon, sa iyo, O Diyos, huhugasan mo ng iyong dugo at mayroon na kaming kapanatagang lumapit sa iyong harapan dahil pinatawad mo na at hinugasan mo na ng dugo mo ang aming mga pagkakasala. Ngayon, inaalala namin, Panginoon, ang dugo mo, Panginoon, na humugas sa aming mga pagkakasala. O Diyos, dalangin namin, patuloy mo kaming banalin, patuloy mong hugasan ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, pagsamba. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sige po.